Maghintay, napakahalagang salita ating pag-usapan sa gitna ng ating backyard garden. Mga kasabwat, katatapos lang po nating maligo dahil tayo po'y magang-maga pa, ay nag-cultivate na po, inayos po natin itong backyard garden natin. At pag-uusapan po natin ang paghihintay or salitang maghintay. Alam po ninyo, sa lahat ng bagay, napakahalaga po nito, maghintay. Katulad itong mga okrang ito ay dumaan sa tamang process bago nagkaroon ng maraming bungang sunod-sunod. Ilang bisis na po itong naanihan at talagang ito'y naging kapaki-pakinabang na po. Siyempre, ito'y dumaan sa tamang proseso. Naghakot tayo ng lupang matataba, ating nilagyan ng matatabang compost, tahi ng kambing, ipot ng manok, dayami, ipa, at iba't iba pa. At diniligan natin ng matabang pandilig galing sa pinagbabaran ng mga nabubulok na mga pagkain katulad ng saging at iba pa. At ito na nga po ang naging result dahil hinintay natin ang tamang paraan. At ganun din po ang mangyayari sa mga papayang ito. Ngayon po'y hindi namumunga, pero sa takdang panahon, ang mga papayang ito ay mamumunga ring katulad ng ating mga okra. Tara, pag-usapan natin ang ating garden kung ano yung mga nagturo sa atin upang tayo maghintay, gumawa ng tamang proseso at naghihintay tayo ng mas maganda pang result. Nagkamali, bumagsak, muling babangon. Yan ang kauna-unahan nating ipinakita sa ating YouTube channel, ang channel motto. Magre-resign sa trabaho at iba pang mga title na atin nang naipost. Kasabay nito ang pagpapaganda ng ating bakuran. Inuna nating tingnan kung ano ang magagawa natin upang maging inspirasyon ng ibang tao. Unahin muna nating maging inspire sa ating sarili. Kaya nga po, ang ating mga manok ay nilipat natin sa bundok at tayo nagpatuloy sa ating diskarte. Nilinis natin ang ating dating manukan at yung manukan na nga natin ay nasa bundok na at itong naiwan na lupa ay ating inayos. Bagaman minsan nawawalan tayo ng gana dahil sa iba't ibang mga pagsubok, pero nagpatuloy po tayo. Hindi po tayo nagpatinag, nagbasa tayo ng aklat katulad ng Think and Grow Rich upang tayo ma-inspire. At tayo gumawa ng patuloy, nagakot tayo ng mga lupa, inipon natin ang mga dapat ipunin mga basurang nabubulok dito sa ating bakuran na iniwan ng mga manok at pato. Bagaman ganun, itong mga manok natin ay talagang balasik, talagang sila'y nakakalpas sa ating mga kulungan at sila'y pumupunta sa ating mga halaman. Pero ganun pa man ay humanap tayo ng tamang diskarte. Itinulong natin sila. Bagaman sila'y marunong umalpas ay hinahanapan natin ng tamang diskarte. Bagaman tayo ay diretso pa rin may pagsubok araw-araw, dumarating ang iba't ibang pagsubok. Tayo'y nag-iisip kung paano natin masolusyonan iyon at paano tayo mag-improve araw-araw. Ating pinagtatabas yung dapat tabasin at nagsimula na nga tayong magtanim kahit ang mga manok minsan ay nakakalpas. Ang proseso na ating pinagdaanan ay talagang ganun na lamang po. Naging matatag po tayo sa mga pagsubok na ating pinagdaanan. Nagsimula na ulit tayong magtanim pagkatapos na ating maikulong ng ayos ang ating mga manok. At naging optimistic po tayo instead na maging pessimistic. At nung na-ready na po nating mapagtamnan ang ating taniman, ay nagsimula na tayong magpunla ng mga pechay, okra, talong, pipino at iba pa. At nag-reflect tayo kahit yung ating mga alaga ay hindi natin pinabayaan. Mga manok, pato at itik. At patuloy ang ating paggagardin. Bagaman ganoon, nagkamali pa rin tayo sa ating paggagardin at hindi yun maiwasan. Dahil inabunuhan natin ay nagkamatayan ang ating mga pechay na unang punla. Katapos po ng proseso na medyo mahirap-hirap nating pinagdaanan, ay heto po ngayon ang ating mga garden. Matataba na po ang mga papaya na ating hinihintay na magbunga. Marami-rami po ito, mga dwarf papaya, ang marami po dito na binili natin sa online. At pati itong mga talong natin, na dati ang pwestong ito ay gumamela nga po. Yan na po yung gumamela, ay pinutol na po natin at pinaltan po natin ng mga tanim na talong at papaya. At ang resulta nga po ay napakaganda na po. Sapagkat marami na pong pakinabang ang atin pong bakuran na ito. Bukod sa ang mga manok natin ay katamtaman ng bilang, pero ang ating mga tanim katulad ng kalamansi na ito ay nakukuhanan na po natin ng patuloy na bunga. Ang mga kulitis na ito, ang gaganda po ng dahon at may katabi pang mga okra. At ngayon nga po, itong dati nating manukan na ito ay sobrang kapaki-pakinabang na dahil marami na po tayong mga tanim. At hindi po tayo nagpapatinag pa rin. Gumagawa pa rin tayo sapagkat nasa process pa rin tayo. Ganyan po sa buhay ng tao. Ano man yung gusto mong gawin. Gusto mong makaalpas sa problema mo, sa stress, o gusto mong yumaman, o gusto mong makapag-aral, dadaan ka sa tamang proseso. At kapag nakuha mo yung tamang process, tamang formula na ika nga, ay makakamit mo ang tamang result. Kaya yung iba, mas mabilis yumaman, yung iba, mas mabilis gumraduate, yung iba, mas mabilis maibsan ang mga stress at problema dahil mas nakukuha nila yung tamang formula.
Katulad sa math, may long method at may short method. Ganun din po sa buhay ng tao. Kaya yun ang dapat nating alamin. At sino ang gagawa nun? Tayo mismo. Hindi po naging ganito ang ating bakuran kung hindi natin ginawan ng mga bagay na magpapaganda katulad nito. Sa 4 na buwan, hindi po madali ang ating pinagdaanan. Marami po tayong isinakripisyong mga oras kahit gabi po at madaling araw ay tayo naggagarden. Katulad ngayong araw na ito, tayo po ay nagbawas ng ating mga halaman dahil masyado nang makapal ang mga halaman dito sa ating flower box. Itong mga namumulaklak na mga halaman ay nag-trim po tayo dahil pangit din kapag masyadong makapal na. Para mabakantihan naman ay ating pinagtatanggal yung mga halaman katulad ng mga pakwan, melon na hindi naman na mamumunga, mga saluyot na hindi karapat dapat sa pwestong ito ay pinagtatanggal na po natin. At atin pong itatapon ang mga ating nabunot na mga damo or mga halaman na hindi karapat dapat dito sa ating composting area. At tingnan po ninyo, itong ating mga compost na ito ay magagamit din po natin. At maging itong dating pinaglagyan natin ng pakwan, dito po pinasakay natin yung pakwan at inaasahan nga nating papatong dito ang mga bunga, pero dahil hindi po naging maganda ay atin pong tinanggal na nga po. Sa kahuli-hulihan mga kasabwat, nais kong mag-remind muli sa inyo na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang layunin natin sa buhay, mga pangarap na hindi pa naabot, pag-aralan ang tamang proseso, huwag susuko sa anumang pagsubok, at tiyak sa tamang panahon, aanihin mo ang bunga ng iyong pagsisikap, determinasyon, at hindi nagpatalo sa anumang mga problema o balakid na iniisip mong hindi mo makakayanan. Ang mga okrang ito ay simbolo ng mga bunga na tuloy-tuloy na dahil naging maganda ang proseso na ating ginawa. Kaya nga sa ating ibang mga tanim din katulad ng mga pakwan, talong at iba pa, uulitin natin ang proseso na ating ginawa sa mga unang tanim natin. At ganoon na rin sa ating buhay. Pag-aaralan natin ang tamang proseso at tiyak tayo ay magtatagumpay. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa Channel Moto? Ang Channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya Channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang Channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat, pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang Channel Moto ay nag-a-upload at mag-a-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang Channel Moto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng Channel Moto upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.